O, pakinggan natin ha. Pakinggan natin ulit. Hopefully that we've set the right direction for it. Marami tayo dapat na bago na dating gawin na hindi dapat. At pero ganun pa rin eh. Ang justice system, laging catch up yan. The deadline is always yesterday. Yun ang sinasabi ko lagi. Kaya there's always a sense of urgency with what we do here in the office. That's why we go to work every day. Basta health permitting, we're here every day para gampanan lahat ng kinakailangan gampanan. Kasi marami tayong backlog. The backlog is always there to address. Ganun din sa ombudsman. I think that's also the same rule applies to the ombudsman's office. So will be changes to the policy ng lifestyle changes? Lifestyle checks? Kasama yan. Kasama yan. Biruin nyo, di ba? Yung lifestyle check daw, kasama daw yan. Nako! Alam na mga kababayan. Nako, talagang magkakaalaman na talaga ang baho na mga tinatago nitong mga kababayan, tong mga kalaban, no? Na kung saan sila pa mismo yung nagpapabagsak sa gobyerno ni BBM na talagang alam naman natin may ano ito no? May talagang tinatago panigurado. Kaya, no? Panigurado kaya, mga kababayan ko, itanong lang naman, may mga tinatago kaya ito kung sino man yung ano dyan, yung masasangkot dyan sa pag-iimbestiga. Nako po mga kababayan ko, di ba, may nabinbin dyan ng mga kaso. Eto na. Tapos na lumalabas talagang mahalaga yung yung civil forfeiture law, yung forfeiture law natin na soldier na magpa-file. Yan, pwede ko usapin ng soldier para mabilis ang coordination with the ombudsman. Marami talaga yan na pwedeng gawin ang opisina ng ombudsman. And it has to be a working, running ombudsman's office. Nako po, yung goal natin. talagang makikita natin to. Mga siguro, mga isang buwan yan. Ano yan? Malalaman na natin yan. Dapat lang. Pero meron tayong data privacy law. Meron tayong pangingatan. Wala tayong karapatang matatrampo na paano na ating kung sino lang yung nasasangkot sa mga maanomalya, no? At may mga kaso diyan, yun ang dapat imbestigahan. No, pero si BBM nga 'di ba? Handa si BBM magpa-lifestyle check. Pero sila kaya we will lalagay tayo ng guidelines lang sa pag-release ng SALN. And basically, yan na yung SALN. Unang-una ayaw natin yung subject ng data privacy law. Dapat igalang natin lahat yan. At pangalawa, hindi dapat maging risk yan sa mga tao na i-release mo information. Kasi baka mamaya talagang naglahad talaga ng figures ng tao. Ang isang opisyal. Naku mga kababayan, ito yung kinakatakutan ng lahat. Pag nalaman ng taong bayan na ganun kalaki pala ang pera, no? Ay magsisilabasan yan no? Di ba? Magsisilabasan yan yung kung magkaanuhan na ng salin at kung ganun talaga yung mga pera nito, yung mga nasasangkot dyan. Naku, alagang marami talagang magagalit, panigurado mga kababayan. Yun nga yung pangalan di ba mga kababayan? Ang mga tao, di ba? Nagbago na ang isip. Pero inyo, marami pong nag-comment, hindi ako BBM, no? Dati akong sumusuporta kay Duterte. Ngayon bumaliktad na ako dahil kay BBM. Nakita namin yung pagtulong niya sa mga kababayan natin, napakabilis umaksyon at araw-araw na nagtatrabaho. Di ba? Bumaliktad na sila daw kasi sana dapat daw ang presidente na lang si BBM Kasi walang bahid na korupsyon at wala silang mapatunayan, puro hersey lamang ang kanilang pagbibintang sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Totoo naman. Di ba, mga kababayan? Totoo nga naman. No, puro hersey lang sila. Wala silang napatunayan ni isang patutsada nila patungkol sa pagbibintang nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, mga kababayan, diyan magkakaalaman yan mga kababayan, no? At diyan natin malalaman kung sino talaga, no, ang tapat sa taong bayan. Mga kababayan, like, share at subscribe sa ating YouTube channel.